Para dun sa mga kababayan natin na nagtatanong kung mayroon bang domestic job sa bansang Switzerland, tutok na. Kung kayo ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang naryo mga kaibigan, bagamat paulit-ulit na natin pinag-uusapan dahil paulit-ulit din ang mga katanungan, depende kung sino ang nagtatanong at saan galing sa bansang Pilipinas, dito ay hindi ako magsasawa sagutin ito para hindi na po kayo maloko ng mga recruiters dyan na nag-o-offer sa inyo sa social media, sa TikTok, okay, anumang platform na nagsasabi na tumatanggap ng domestic jobs ang bansang ito. Okay, para tayo ay maging legit po, alamin po natin mismo mula sa Secretariat for Migration. Ito yung ahensya dito na nangangasiwa pagdating po sa employment qualification. Okay, as a general rule, Swiss households cannot sponsor third country nationals for domestic jobs like nannies, housekeepers, or cleaners. Under Swiss law, work permits for non-EU citizens are strictly reserved for highly skilled professionals such as managers and specialists with advanced degrees. Domestic work does not meet the economic criteria. Walang domestic jobs opening sa bansang ito. Ang mayroon lang ay para po sa mga highly skilled professionals. Yung work permits dito, yung permits dito ay naka-reserve lang doon sa mga tao na mayroong university degree. Mayroong mahabang work or professional experience. Ay klaro na hindi sila nag-o-offer or hindi sila tumatanggap ng household workers dito ayon sa kanilang law or policy na aking binasa. So, ano ang pag-asa natin mga kaibigan? Mayroong exemption sa aking binasa. Sabi diyan, kung ikaw ay mayroong amo galing sa ibang bansa at pumunta rito at dinala ka, yan. Halimbawa, galing ka Hong Kong, galing ka sa ibang countries, at ang amo mo ay dito lumipat, ay pwede ka magtrabaho. Sa kanila pa rin, pero kailangan meron kang 2 years na work experience sa amo mong yun. Okay. So, may potential. Pero very rare. Bibihira po yun. Mayroon akong na-encounter dito sa channel kong ito na siya ay from Hong Kong. Nagpasalamat siya. Sabi niya, Sir, pasalamat talaga ako kasi dinala ako ng amo ko rito at ngayon nandito na ako. So, dito siya nag-work. Ang sweldo niya ay base sa swelduhan dito. So, yun lang ang pinakamaliit na chance natin or opportunity o pagkakataon kung ikaw ay dinala ng amo mo papunta rito. Pero kung ang plano mo ay mag-apply dito ng mga household or domestic works, ay yun po ay malinaw na wala pong hiring na katulad nito. So marahil ang tanong nyo, sino ang nagtatrabaho dyan? Meron naman existing na mga ganong klaseng trabaho, pero ito ay galing po sa European nationals. Napakahirap po kunan ang third country nationals ng work permit. Sobrang hirap. Okay. So malinaw na tayo doon. Kaya ibibigay ko sa inyo dito ang link ng ahensya dito para mabasa nyo at maintindihan natin na walang domestic jobs para sa ating third country nationals. Kung ikaw ay resident dito, kapag asawa ka ng taga rito, at wala ka namang tinapos mula sa Pilipinas, so anong gagawin mo? Kaming nakatira dito, pwede kami magtrabaho sa hotel, pwede kami magtrabaho sa McDo, o anumang mga klaseng trabaho dito na hindi kinakailangan ng university degree. Bakit? Kasi nandito na kami nakatira. Yun lang ang medyo pagkakaiba natin.
Ako sa Pilipinas, accountant, trabaho ng 27 years. Pagdating dito, nabago ang buhay ko. Hindi ko magamit dito kasi kailangan ko mag-aral pa. Kailangan ko mag-aral ng language, kailangan ko ng certificate, napasado ako sa language German dito kasi German speaking ang canton na to na aking kinalagyan. So, tamad ako mag-aral ng language. So, hindi ko may practice yung profession ko rito. So, ang nangyari, ako ay nagtrabaho sa hotel. So bakit ko binabanggit ito? Pag nandito ka na sa loob ng bansang ito, pwede ka na magtrabaho. Hindi pang executive ang ibig kong sabihin. Pero magandang sweldo. Dahil ang bansang ito, mataas magpasweldo kumpara sa mga ibang European countries. Pero ang cost of living dito, mataas din. Pag dito mo ginamit ang sweldo mo, utas ka. Pero kung ginamit mo to sa Pilipinas o sinave mo, milyonaryo ka. Pero hindi naman tayo sa Pilipinas namimili. So dito tayo nabubuhay, gumagalaw araw-araw, kaya tama lang ang ating income dito. Dahil dito, kung single ka, at least meron kang sweldong 3,500 to 4,500 a month. Kung may asawa ka, may anak kayo, ng isa o dalawa, at least 8,000 to 12,000 a month ang sweldo or income na pumapasok sa bahay niyo para mag-exist ka rito. So ganun nga mga kababayan ko, hindi maganda pakinggan na hindi tumatanggap dito ng household works ang bansang ito, pero mayroon namang ibang bansa dito sa Europa na mayroong konting liwanag. Try kayo sa Spain or Italy. Yeah, meron doon. Meron tayong mga kababayan doon nagtatrabaho. Mm. Highly skilled professionals lang ang tinatanggap nila. Sobrang juicy ano, ang bansang ito. Pero wala tayong magagawa. Ganun ang kanilang criteria. So marami pong salamat, Hari Nawa. Nasagot ko ang inyong mga katanungan. Huwag kayong magpaloko doon sa mga recruiters sa social media. Iwas kayo. Kasi mga domestic jobs dito ay hindi open, non-existent siya. So maraming salamat. Tuloy nyo lang ang pangarap nyo sa buhay. Kung hindi rito, baka sa ibang country. Ganun naman. Depende sa plano ng Diyos yan. Bye-bye!